Dapat sa mga ganyang mukha, Gabriel, pinapadami. Napakagwapo. Puri sa kanya ni Jordy, ang kapitbahay nilang malakas ang tama sa kanya. Anakan mo naman ako. Napailing naman si Gabriel pagkatapos humigop ng kape. Jordy, tigilan mo ako. Ang aga-aga, sinusubukan mo na naman ako. Sorry ka na lang, hindi ako ganyang klase ng lalaki. Napabusangot naman si Jordy. Walang pakialam si Gabriel. Hindi naman siya mabilis maakit kahit maghubad pa sa harap niya ang dalaga. Gabriel, kahit libre na sa'yo. Pilit pa ni Jordy. Ayaw mo nun? Matitikman mo ako? Napakamot siya sa batok. Mas magandang gawin mo, mag-asawa ka na lang o maghanap ka ng magandang trabaho at hindi ang binibenta mong sarili mo kung kani-kanino. Makinig ka sa akin at may pag-asa ka pa sa buhay, Jordy. Hindi naman siya pinakinggan ni Jordy at pumasok na sa bahay nito. Napailing na lang siya dahil sa pagkadismaya. Mas pinipili pa ang masamang landas para sa madaling resulta kaysa sa mahirap na landas pero mas masaya at payapang bunga. Alam niya namang kuryoso lang sa kanya si Jordy dahil isa siya sa mga lalaki sa kanila na tumatanggi rito. Hindi niya lang talaga gawain at hindi niya rin hilig. Mas uunahin niyang mapaganda ang kanyang buhay kesa makisama sa mga makamundong bagay na ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Hoy, Irene! Bakit ganyan ang palda mo? Tanong agad ni Gabriel pagkababa ng kanyang kapatid. Napatingin naman si Irene sa palda nito. Aha? Bakit kuya? Okay naman na. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Anong okay ka dyan? Isang yuko mo pala kita ng panty mo. Magpalit ka nga ron. Pinayagan ka na nga namin ni nanay na gumala kasama ang mga kaibigan mo. Bilis, magbihis ka. Halatang ayaw magpalit ng kanyang kapatid. Okay na nga to Kuya Gabriel. Uso to ngayon at may safety shorts naman ako. Pagpapalitin mo pa ako, ang init na nga. Pinagpapawisan na nga ako. Hindi pa nga ako nakakaalis. Bakit kayo nag-aaway dyan? Maya-may tanong ng nanay nilang si Meredith. Kinuha agad ni Gabriel ang mga pinamili nito. Routine na yon ng kanyang ina tuwing umaga. Mas gusto nitong mamili kapag umaga dahil mas maraming murang gulay. Binibigyan niya na lang ng budget sa gabi pagkatapos niyang mamasada. Nanay, ito po kasing si Kuya Gabriel, pinagbabawalan po ako. Okay naman po itong suot ko, di ba? Naghanap pa talaga ng kakampi si Irene. Tiningnan ni Meredith ang suot nito. Masyado nga namang maikli yan, anak. Sasakay ka pa sa jeep. Magpants ka na lang, baka masilipan ka. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel at tiningnan ng kapatid. Wala itong nagawa kundi ang umakyat uli. Hindi naman ito maaaring hindi sundin ang kanilang ina. Sa kanya talaga malalagot. Simula nang pumanaw ang kanilang ama, si Gabriel na talaga ang tumayong tatay sa kanyang tatlong kapatid. Hirap na hirap sila noon, nangangalakal pa nga siya. Mabuti na lamang, bahagyang nakaahon at nagkaroon ng sariling tricycle. Dahil sa pagiging breadwinner, hanggang high school lang ang kanyang natapos. Gustuhin niya man, hindi rin talaga kaya. Walang ibang kakayod para sa pamilya. Kulang na kulang din naman ang kinikita ng kanyang ina sa pananahi. Kaya ginagawa na lang ni Gabriel ang lahat para mapatapos kahit isa man lang sa kanyang mga kapatid. Alam rin naman ng mga ito yon, kaya nag-aaral din ng mabuti. Gusto rin na magpahinga siya sa pagtaguyod at isipin naman ang kanyang sarili. Sige na po, Nay. Inayos ni Gabriel ang kanyang pantalon. Aalis na po ako. Mamamasada na ho. Umawang naman ang bibig ng kanyang ina. Abay, kapilang bang almusal mo? Kumain ka. Hintayin mong maluto itong champurado. Madali lang naman ito. Tipid nang umiti si Gabriel. Mamaya ko na lang po kakaining tanghalian, Nay. Ipagtiran nyo na lang po ako at saka gusto ko po sa champurado, yung malamig. Oh, shot, sige. Lumayas ka na para makadami ka ng pasahero. Nakangiting saad ni Meredith. Yun na nga ang ginawa ni Gabriel. Mas maagang lumabas, mas maraming pasahero. Marami pa namang estudyante kapag mga ganong oras. Bukod doon, may service din siyang mga bata at siya ang service ni Aling Josie kapag namamalengke. May kantin kasi ito kaya palaging namimili. Doon pa lang, siguradong may fixed income siya sa araw-araw. Kaya lang, ang araw na yon, mukhang sunod-sunod na malas para kay Gabriel. Tama na yan! Flat na yung gulong mo! Natatawang sabi ng kanyang kadriver. Napatingin naman agad siya roon. Kaya pala, iba na ang takbo ng kanyang tricycle.
Kakatingin niya ron, hindi niya namalayang may tumatakbong bata papunta sa kanyang daraanan. Hoy! Tabi! Diyos ko! Bulalas ni Gabriel. Mabuti na lamang at nakapagpreno siya. Napahandusay ang batang lalaki sa kalsada. Alam niyang hindi ito nasaktan, gayunpaman baka ang impact at ang gulat ang labis na nagpawindang sa bata. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Mabilis ang paghinga nito at nanlalaki ang mga mata. Daddy? Kumunot ang kanyang noo. Daddy? Teka, hindi akong tatay mo. Nasaan bang mga magulang mo? Tiningnan niya ito kung may sugat na natamo pero wala naman. Tiningnan niyang paligid, madilim na at walang taong dumaraan. Nagtataka tuloy si Gabriel kung saan galing ang batang nasa harap niya. Ano bang pangalan mo? Nasaktan ka ba? Tanong niya pa. Umiling naman agad ang batang lalaki pero mabilis pa rin ang paghinga. Daddy? Medyo natawa si Gabriel. Aba, ayos. Single ako tapos tinatawag mo akong daddy. Halika na nga. Ihahatid na kita sa mga magulang mo, Toy. Agad niyang sinalo ang batang lalaki nang mahimatay ito. Toy, gising. Nako naman talaga. Binuhat ni Gabriel ang bata at pinasok sa loob ng tricycle. Sinigurado niyang maayos ang posisyon nito. Baka mahulog pa habang umaandar. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang batang lalaki. Gusto niyang dalhin sa ospital kaso may mga pulis doon at tatanungin ang nangyari. Wala naman siyang kasalanan pero baka sumabit pa siya. Kaya napagpasyahan ni Gabriel na sa bahay na lang nila dadalhin ang bata. Mukha lang namang nagulat ito kaya nawala ng malay. Oh, Gabriel, sino yung batang dala mo? Tanong ni Meredith sa kanyang pag-uwi. Inilapag niya agad sa kama ang batang lalaki. Munti ko na pong mabangganay. Nanlaki naman ang mga mata nito. Ay, Diyos ko po, bakit mo rito dinala? Dapat sa ospital. Umiling si Gabriel. Hindi ko naman po napuruhan, ni hindi nga po dumampi ang tricycle ko sa katawan ng bata. Nagulat lang po siguro kaya nahimatay at nilalagnat. Baka kapag dinala po natin sa ospital, maging problema pa. Tiningnan siya ng kanyang mga kapatid. Kahit ang mga ito, gulat na gulat sa nangyari. Ni hindi na nga makapag-ingay. Nilapitan ni Meredith ang bata. Kawawa naman, ang ganda ng damit at sapatos, mukhang anak mayaman pa. Tingnan mo ang kutis anak, halatang laking aircon. Nasaan ba ang mga magulang nito? Napakamot si Gabriel sa batok. Hindi ko nga po alam, Nay. Nagulat na rin po ako, biglang lumitaw yan. Wala pang tao kung saan ko po natagpuan yung bata. Nataranta na ako sa kalagayan niya kaya wala na akong oras para hanapin. Pagising na lang po niya, saka natin tanungin. Mukhang nawawala eh. Siniko siya ni Irene. Yari ka, Kuya Gabriel. Baka magsumbong yan kapag nagising. Tinatawag nga akong daddy. Hindi ko alam kung bakit. Saad ni Gabriel. Sinaway sila ni Meredith. Lumabas na muna kayo rito. Huwag kayong mag-ingay. Ako nang bahala sa batang to. Pupunasan ko't lilinisan. Ang taas ng lagnat. Napansin din yun ni Gabriel. Sa sobrang taranta lang talaga, hindi niya na masyadong pinagtuunan ng pansin. Inasikaso nilang magkakapatid ang batang lalaki. Bumili siya ng gamot na pangbata sa butika. Bumili na rin siya ng mga kailangan sa lagnat. Ang iba naman yung mga kapatid, tinulungang bihisan ng damit ang bata. Wala silang mapasuot kaya malaking t-shirt na lang ni Gabriel at maliit na short ni Irene ang ginamit nito. Magluluto ako ng lugaw, Kuya Gabriel, para pagkagising ng bata may makain naman siya. Sabi naman ng kapatid niyang si Janina. Tumango naman siya. Basta sa magdamag na yon, salita nilang binantayang mag-ina ang batang lalaki. Siya ang nagbantay sa madaling araw at mabuti na lang bumaba na ang lagnat nito. Nay, kayo na munang bahala sa bata. Ihahatid ko lang po yung service ko. Babalik po ako agad para tingnan siya. Sabi ni Gabriel. Tumango naman si Meredith. Mag-ingat ka ha. Puyat ka, nako, magdahan-dahan ka na at baka makabangga ka na naman. Napakamot siya sa ulo. Dahan-dahan na nga po yan, Nay. Baka may dala na naman akong bata rito. Nanlaki ang mga mata nito. Ano ka ba naman? Huwag mo nang hilingin. Mahina na lang siyang tumawa. Ginawa na nga ni Gabriel ang maghatid ng mga pasahero. Namasada na muna siya ng kaunti. Dumaan din siya sa Tiangge para ibili ng isang pares ng damit pati na shorts ang batang lalaki. Kawawa na nga ang sinapit, parang kawawa pa kung hindi nila bibihisan ng angkop na damit. Baka kapag binalik niya sa mga magulang, sabihan pang pinabayaan niya.
Bakit pumipili ka ng pambatang damit? Nako, may tinatago ka bang anak? Tanong ng ninang niyang tindera doon. Mahina naman siyang tumawa. Ninang, parang ano naman, hindi naman po ako ganyang klase ng lalaki. Kung may nabuntis ako, paninindigan ko naman. May bata lang po sa amin, may nangyari lang. Sinong bata naman? Tanong ng kanyang ninang. Pabiro niya itong inakbayan. Ang daming tanong, i-chismis mo lang naman to eh. Bibiling ko na po ito. Mahina siyang kinurot ng kanyang ninang. Natawa naman si Gabriel. Alam niya namang nagpipigalang ito ng chismis para may maikalat sa iba. Pagkatapos mamili, umuwi na rin naman siya kaagad. Sakto naman, gising na ang bata at kumakain na. Aba, gising ka na pala. Magiliw na tanong ni Gabriel sa bata. Nanlaki ang mga mata nito at biglang tumayo. Mabilis itong sumugod sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Natigilan si Gabriel, hindi makapaniwala. Maya-maya'y tahimik itong umiyak. Namumula ng ilong nito pati na rin ang pisngi sa labis na pag-iyak. Ilayo niya man, ayaw pa rin umalis. Okay na bang pakiramdam mo? Tanong ni Gabriel. Napabuntong hininga si Meredith. Anak, pipiyata siya. Tinanong namin siya, ayaw niyang magsalita. Kaya pinasulat namin ang pangalan. Inigo Montoya ang pangalan niya, Gabriel. Kumunot naman ang noon niya. Ha? Ano pong hindi nakakapagsalita? Tinawag niya po akong daddy kahapon. Tiningnan ni Gabriel ang mukha ni Inigo. Hindi ka nagsasalita? Umiling ang bata at may sinenyas. Ibinuka nito ang bibig pero walang lumalabas na mga salita. Nadurog ang puso niya para rito. Naaawa siya kay Inigo. Lumapit si Meredith sa kanila at hinaplos ang mukha nito. Nakakarinig naman siya, Gabriel. Kapag kinakausap, naiintindihan naman. Baka hindi ganyan ang kondisyon niya simula baby pa. Baka na-develop lang. Sa tingin mo kaya? Napakagatlabi si Gabriel. Paano natin siya ibabalik sa kanila? Wala rin naman siyang gamit na dala na makapagtuturo kung sino ang kanyang mga magulang. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Sinusubukan na rin namin siyang tanungin kanina kaso nahihirapan kaming intindihin. Tapos hindi niya rin masabi kahit sa sulat lang. Tiningnan niya ulit si Inigo. Ang higpit pa rin ang yakap nito sa kanya. Ayaw nang bumitiw. Mas pinakalma ni Gabriel ang kanyang boses. Pwede bang sabihin mo sa akin kung sino ang mga magulang mo? Kailangan naming malaman para naman maibalikan namin sa kanila. Mariing umiling si Inigo. Ayaw talaga nitong bumitiw sa kanya. Para bang takot na takot ito. Kahit sign language lang, naiintindihan pa rin naman ang kaunti ni Gabriel. Mukhang gustong manatili ng bata sa kanila. Ha? Gusto mong dito sa amin? Nako, hindi naman yun pwede, Inigo. Baka hinahanap ka ng mga magulang mo. Nag-aalalang saad ni Gabriel. Namumuo ang mga luha ni Inigo habang kumikibot-kibot ang mga labi. Napamura naman si Gabriel. Nahahabag ang puso niya sa tahimik na pag-iyak nito. Kuya Gabriel, mukhang gusto niya pa rito. Ayaw nang bumitiw sa'yo, oh. Sabi pa ni Irene na halatang naaawa rin kay Inigo. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel at niyakap ang bata. Sige na, hindi na. Dito ka muna sa amin ha. Huwag ka mag-alala. Nagkatinginan silang buong pamilya. Alam nila pare-pareho na hindi pwedeng manatili si Inigo sa kanila. Kailangan nila itong ibalik sa totoong tahanan nito. Anong gagawin mo, Kuya Gabriel? Mukhang ayaw ni Inigo umalis dito. Saad ni Janina sa kanya. Huminga ng malalim si Gabriel at tiningnan ang batang nakatulog na sa pag-iyak. Wala tayong magagawa. Kailangan nating ibalik yan sa totoong mga magulang. Baka nag-aalala ng mga yon. Irene, bukas, kuhanan mo ng picture si Inigo at i-post mo sa social media. Siguradong hinahanap na yan. Tumango naman si Irene. Sige, Kuya. Ngayon, hayaan muna nating magpahinga siya. May sinat pa rin eh. Malumanay na sabi ni Gabriel at hinaplos ang buhok ng bata. Kinabukasan, na-i-post na nga nila ang tungkol kay Inigo. Marami na ang nag-share ng post ng kanyang kapatid. Habang naghihintay, inaaliw na lang muna nila ang bata. Mukha namang nasisiyahan ito. Eto na ang pagkain, nakangiting sabi ng kanyang ina sa bata. Tiningnan niyang mabuti si Inigo. Napansin ni Gabriel na totoo at para bang pinapahalagahan ito bawat ginagawa ng pamilya niya para dito.
Kapag inaalagaan nila, para bang yun lang ang unang beses na nakatanggap ito ng alaga. Kapag nagtatawanan ang mga kapatid niya, kahit hindi nito naiintindihan, nakikitawa na rin ito. Bakit ka nandyan? Umalis ka rin, Inigo. Baka mabasa ka. Naglilinis ako ng tricycle. Sabi ni Gabriel. Pero ayaw nitong umalis doon. Palaging nakabuntot sa kanya si Inigo. Kapag umaalis siya, natataranta na agad at hinahanap siya. Kaya kapag namamasada, sinasama niya na lang din. Gusto mong tumulong? Nakangiting tanong ni Gabriel nang lumapit ito. Tumango naman agad si Inigo. Natawa naman siya. Mukhang anak mayaman pero mabait na bata. Mukhang maganda ang pagpapalaki kay Inigo. Kaya lang, nawala ang ngiti ni Gabriel nang makita ang mga pasa nito sa braso. Mayroon pa sa bandang dibdib at sa kanya lang din napansin ang sugat nito sa noo. Teka, masakit ba, Inigo? Saan mo nakuha ang mga to? Dahil ba sa nabangga kita? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Kung doon ito nakuha yon, talagang dadalhin niya na sa ospital. Wala na siyang pakialam kung tanungin pa siya. Baka mamaya, may nabaling buto na si Inigo, hindi niya pa alam. Umiling ang bata at mahigpit siyang niyakap. Hindi niya maintindihan ito, kaya pinasulat niya na sa papel. Sinulat naman ito ang salitang yaya. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel. Yaya? Ang yaya mo ang may gawa nito sa'yo? Tumango agad si Inigo. Iminuestra pa nito kung papaano ito hampasin sa bunutan at suntukin ng yaya. Namuo agad ang galit sa kanyang dibdib. Napapikit si Gabriel sa inis. Alam ba ng mga magulang mo na sinasaktan ka ng yaya mo? Umiling ulit si Inigo. Napabuntong hininga siya. Kapag hinatid niya ito sa totoong tahanan nito, kailangan niyang sabihin pa yon sa mga magulang ni Inigo. Yun siguro ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ng bata. Pipi pa at mukhang madaling masindak kaya hindi makapagsumbong. Kuya! Tawag sa kanya ni Irene. Lumingon naman siya sa kanyang kapatid. Bakit? Napatingin ito kay Inigo bago sa kanya. May balita na! Nahanap na! Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Tumango naman agad si Irene. Oh, eto na, tumatawag na, bilisan mo. Kuya Gabriel, sagutin mo na. Pagkakuha niya ng cellphone, sinagot niya naman agad iyon. Hello, sino to? Ikaw ba ang mga magulang ni Inigo? Oo, ako nga. Nasaan siya? Sa wakas ay sumagot din. Napatingin siya kay Inigo nang hawakan nito ang kanyang kamay. Nasa tabi ko siya. Maaari ko bang malaman kung sino ang kausap ko? Ilona. Ako si Ilona, mother ni Inigo. Marahang sabi nito. Nasa inyo ang anak ko, di ba? Ayos lang ba siya? Mas lalo lamang dumikit sa kanyang braso si Inigo. Ayos lang naman siya. Saan ko siya ihahatid? Ikaw na bang kukuha? May gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Importanteng importante lang tungkol sa anak mo. Napabuntong hininga si Ilona. Overseas ang call na to. So nasa ibang bansa ako. Nasa France pa ako for business. Gusto ko siyang ipakuha dyan. Tumingin siyang muli kay Inigo. Mas mabuti siguro kung ikaw mismo ang kumuha. O ang tatay niya. Mukhang hindi na siya komportable sa ibang tao. Mas magtitiwala siguro siya kung makikita niya kayong mismong mga magulang niya. Natatakot na siya. Saka may sinabi siya sa akin tungkol sa yaya niya. Hindi agad makasagot si Ilona. Pero wala nang ibang susundo sa kanya. Bukas pa ako makakabalik at wala nang daddy niya. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Kaya siguro tinatawag siyang daddy ni Inigo. Tila nangungulila ito sa ama. Mas lalo lang kumikirot ang kanyang puso para sa bata. Idagdag pang mukhang busy ang ina nito. Mukhang wala na talagang time sa anak. Kahit nga sa paghahanap, tumagal pa ng 3 araw. Mukhang komportable sa iyong anak ko. Pwede ka bang sumama muna? Tanong bigla ni Ilona. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel. Pasensya na pero hindi pwede. May trabaho pa ako bukas. Babayaran kita. Maagap nitong sabi. Mapakla siyang tumawa. Mrs., hindi po ako nagpapabayad. Ang akin lang po, makabalik ng ligtas si Inigo sa inyo at next time, huwag mo nang pabayaan. Mabuti at hindi masamang tao ang nakakita sa bata. Excuse me? May bahid ng inis na sambit ni Ilona.
Hindi ko pinababayaan ang anak ko. Anong karapatan mong sabihin yan? Hindi mo alam kung anong meron sa pamilya namin. Wala kang alam. Napailing si Gabriel. Pasensya na. Tama ka. Hindi ko naman kayo kilala. Wala rin akong alam. Pero ang alam ko lang, naging pabaya kayo kay Inigo. Kung iniiwan mo ang anak mo para magtrabaho, sana sa mapagkakatiwala ang tao mo naman iniwan. Whatever. Nag-iiritang sabi pa ni Ilona. Basta para sa akin, kahit ayaw ko ng mga sinasabi mo ngayon, kailangan maging grateful pa rin ako sa'yo. Pero sa ngayon, please, kapag may sumundo dyan, sumama ka muna sa anak ko. Doon muna kayo sa amin. Bibilinan ko ang mga kasambahay na ipaghanda ka ng guest room. Hintayin mo lang ako hanggang sa makabalik ako. Natawa si Gabriel at hindi makapaniwala. Teka lang, misis. Ikaw na nga nagsabi, hindi ba? Hindi mo ako kilala. Kaya bakit hahayaan mo akong pumasok sa bahay ninyo? Hindi ka ba natatakot na baka may kunin ako? Na baka masamang tao pala ako? Nagsalita naman agad si Ilona. Kung masamang tao ka, sana hindi mo na ibabalik ang anak ko. Kung masamang tao ka, sana tinanggap mo agad ang perang gusto kong ialok sa'yo. Naiinis ako sa opinyon mo sa pagiging magulang ko pero nararamdaman kong mapagkakatiwalaan ka naman. Ganito na lang. Kung ayaw mo sumama, pwede mo ba akong gawa ng pabor? Diyan muna ang anak ko sa'yo habang hindi pa ako nakakabalik. May mga tantrums episode kasi siya madalas at kapag pinipilit sa mga bagay na hindi gusto, nagwawala. Kaya mas mabuti nga siguro kung nandyan ako kapag sinundo siya. Please, nakikiusap na ako sa'yo. Hindi kita kilala pero mukhang mapagkakatiwalaan ka naman. Tiningnan niya muli si Inigo. Nagtitiwala sa kanyang ina nito. Sa mukha pa lang ng bata, halatang hindi nito nagugustuhan na ibabalik niya agad. Napabuntong hininga si Gabriel. Sige, isang araw pa muna siya sa amin. Mahirap lang kami. Hindi kagandahan ng bahay namin pero malinis naman. Pumapayag akong dito muna siya. Nilalagnat din naman siya nung makita siya kaya inalagaan namin. Ngayon, bale, sinat na lang. Napabuntong hininga si Ilona. What? Okay. Sigurado ka bang hindi mo need ng pera sa expenses ni Inigo? Magsasend ako ng 50,000 sa account mo. Mahina siyang tumawa. 50,000? Ang OA naman sa ganyang kalaking pera. Hindi na. Isang araw na naman siya rito. Kami nang bahala. Kaya na namin. Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ni Ilona. Pasensya na sa abala. Palis na ako ngayon, mamaya ng flight ko, kaya baka bukas pa ako ng hapon makakabalik sa Pilipinas. Iko-contact ulit kita bukas. Please, pakiingatan ng anak ko. Ngayon ko lang na lamang nawawala siya. Hindi ko siya nakamusta agad sa sobrang busy rito. At ang yaya kung kani-kanino siya iniwan, hindi naman agad sinabi. Natapos ang tawag na yon, nasa kanila nga muna ng isa pang araw si Inigo. Tuwang-tuwa naman ang bata at halatang gusto pang manatili sa kanila. Halika rito, mag-usap tayo, Inigo. Sinuklayan niya ang buhok nito pagkatapos bihisan. Bukas, susunduin ka na ng mami mo. Siguro naman, hindi kayo iiyak, hindi ba? Tumango naman agad si Inigo. Mukhang masayang uuwi si Ilona. Mukhang kulang sa pagmamahal ang bata at napansin agad yun ni Gabriel. Wala lang talagang oras, kaya hindi maramdaman ni Inigo ang sariling ina. Sama ako? Gusto mong sumama ako sa inyo? Tanong ni Gabriel sa bata. Tumango naman ito agad at ngiti-ngiti sa kanya. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Nako, hindi naman pwede yun, Inigo. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi naman doon ang bahay ko. Ito ang bahay ko. Isa pa, may trabaho rin ako. Kapag hindi ako nagtrabaho, hindi kakain ng nanay at mga kapatid ko. Magugutom sila, mangangayayat. Tapos, kita mo sa Irene? Nagtatransform yun sa pagiging dragon kapag nagugutom. Bakas naman ang pagkakonsensya sa mukha ni Inigo. Malakas na tumawa si Gabriel at ginulo ang buhok nito. Masyado yata niyang tinakot ang bata. Joke lang. Natatawa niya pa rin sabi. May sinulat itong muli sa papel. Nakalagay doon ang salitang daddy. Napangiwi naman siya. Daddy nga palang tinatawag mo sa akin, oh. Nakakapagsalita ka naman. Bakit kaya ngayon hindi na? Ibig sabihin, may pag-asa ka pang makapagsalita ulit? Niyakap siyang muli ni Inigo. Iniisip ni Gabriel na nangungulila lang ito sa ama, kaya siguro natawag siyang daddy. Hinayaan niya na lamang.
Mahilig din naman siya sa bata. Sige na nga, kahit single pa ako, sige, gagawin kitang anak-anakan ko. Pwede mo kong tawagin sa kahit anong gusto mo. Daddy, tatay, itay, airpods, popsi. Bahala ka na, basta kung saan ka masaya. Kuwelang sabi pa ni Gabriel. Tumawa naman ng walang tunog si Inigo. Halatang nasisiyahan sa pinag-uusapan nila. Nasisiyahan din siya sa reaksyon nito. Hindi niya batid sa sarili kung bakit magaan ang loob niya rito. "Oh, saan kayo pupunta?" tanong ni Meredith sa kanila. Napangiti naman si Gabriel habang sinusuotan ng jacket at sombrero si Inigo. Baka kainin ko muna po sa labas. Magaling na rin naman po siya, Nay. Para bago siya umalis dito, may kaunting bonding naman kami. Kasama ko pang mga kapatid ko. Ikaw, Nay, gusto mong sumama o dadalhan ka na lang namin? Umiling agad si Meredith. "Nako, wag na. Magluto na lang ako rito. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga pagkain sa fast food. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo, ha?" Tumango siya agad. Lumabas na rin sila sa bahay. Nauna na ang mga kapatid niya sa tricycle. Hawak niya naman si Inigo sa kamay. "Gabriel, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak ang bata? Anak mo ba yan?" Nawiwindang na tanong ni Jerdy habang nagyoyosi. Naiinis namang pinalayo niya agad ang dalaga. "Umalis ka nga! Malalanghap ng batang usok ng sigarilyo mo." Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Jerdy. "Anak mo ba talaga yan? Nasalisihan mo na ako? Bakit hindi ko alam? Kamukhang kamukha mo yung batang yan. Parang pinagbiyak na puwet." Naiinis na si Gabriel. "Oo, anak ko, kaya tigilan mo na ako. Ilang beses mo na akong sinusubukang akitin pero wala ka pa rin napapala sa akin. Sana magtanda ka na, di ba? Bahala ka na nga sa buhay mo." Binuhat na lang ni Gabriel si Inigo at umalis na. Naiirita talaga siya kay Jerdy. Palibhasa ay gusto siya. Pakiramdam nito ay pag-aari na agad siya kung makabakod. Kahit isang beses naman, hindi siya nagpakita ng interes sa dalaga. Hindi mga tipo ni Jerdy ang gusto niyang mahalin, seryosohin at gawing asawa. Hindi siya mapanghusga dahil bayarang babae ito. Nararamdaman niya lang talaga na kahit patulan niya, hindi pa rin ito magtitino. "Pasensya ka na kay Jerdy, ah. Makulit talaga yung kapitbahay namin na yun. Gwapo ako kaya patay na patay sa akin." Bulong ni Gabriel kay Inigo. May sinenyas pa ito pero hindi niya naman maintindihan. Kaya tumango-tango na lang siya. Kapag talaga kausap niya si Inigo, nahihirapan siya. Nang makarating sa fast food restaurant, nag-order siya ng tig-iisang meal para sa kanilang lahat. Dahil may bata, binili niya ng laruan si Inigo. Mukha namang hindi yon ang unang beses na nakatanggap ito ng laruan pero ayaw ng bitiwan. Tumawa ang kapatid niyang si Janina. "Aba, ay gustong si Inigo. Sobrang saya sa laruan, Kuya Gabriel. Ayaw ng bitiwan." Pinunasan ni Irene ang amos sa bibig nito. "Hindi ba't anak mayaman tong bata na to? Bakit parang nananabik sa laruan?" Tiningnan niyang mabuti si Inigo. Hindi ito nananabik dahil may bagong laruan. Hindi naman ito nilalaro yon. Ang tangi lamang ginagawa ni Inigo, yakapin at simpleng halikan ng laruan at kapag napapatingin sa kanya, sobrang lawak ng ngiti. Sa kilos pa lang na yon, alam ni Gabriel na natutuwa ang bata sa ideya na may nagbigay ng laruan dito. Nagpatuloy na si Gabriel sa pagkain. "Hayaan nyo na. Kumain na lang kayo dyan at baka sa isang buwan ko na kayo mapakain ulit dito. Masaya naman si Inigo." At nang dumating na ang araw na ihahatid na ni Gabriel si Inigo, nawala lahat ng kasiyahan nito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng bata habang binibihisan niya. "Bakit ka malungkot?" tanong ni Gabriel. Mas lalong bumusangot ang mukha ni Inigo at naglalambing na yumakap sa kanya. Mahina namang tumawa si Gabriel. Saglit na panahon lang silang nagkasama pero ang pagsasamang nabuo nila kasing lalim din ng tila isang tunay na mag-ama. Hinaplos ni Gabriel ang mukha nito. "Ibabalik na kita sa totoong tahanan mo. Dapat maging masaya ka kasi makikita mo ng mami mo." Pero malungkot pa rin si Inigo. Ganito na lang." Nilagay ni Gabriel sa kandungan niya ang bata. "Ibibigay ko ang number ko sa'yo o kaya ang account ko. Siguro naman may cellphone ka sa inyo. Pwede mo akong tawagan o i-chat. Pwede mo rin kaming bisitahin dito kung kailan mo gusto. Basta may kasama lang na magbabantay sa'yo. Okay ba yon?"
Malungkot pa rin si Inigo pero tumango pa rin ito. Napangiti naman si Gabriel. Mabait at marunong naman palang makinig ang bata. Ang usapan nila ni Ilona, magkikita sila sa isang restaurant. Medyo mamahalin ng restaurant kaya inayos ni Gabriel ang pananamit. Kahit naman mahirap siya, alam niya rin naman kung papaano makibagay sa mga lugar na pupuntahan. Nandito na tayo, Inigo. Ang laki naman itong mall. Nakakalula. Saad ni Gabriel at napalunok na lang. Kapag bumabiyahe siya, nadadaanan niya lang yon mula sa malayo. Natatanaw pero hindi nagtatangkang pumunta. Alam niya kasing mayayamang tao ang pumupunta roon at pagpasok pa nga niya sa loob nang makita niya ang nakadisplay na alak, napalunok agad siya. Ganong kaliit na alak, 1 milyon agad. Grabe naman, pambili na yun ng house and lot ah. Bulong-bulong ni Gabriel sa sarili. Maya-may nakarating na sila sa restaurant. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang tumakbo si Inigo. Takot na takot nga siyang gumalaw dahil puro mamahalin ang kanyang nakikita. Kinabahan ako. Grabe. Pinagpawisan agad si Gabriel ng malamig. Nang tingnan niya si Inigo, niyayakap nito ang isang babae. Mukhang yun si Ilona. Bahagya siyang lumapit sa mga ito. Sobrang nag-alala ako sa iyo, Inigo. Bakit ginawa mo yon? Pinunasan ni Ilona ang mga luha ng bata. Parang hinaplos ang kanyang puso. Masyado niyang hinusgahan si Ilona sa pagiging pabaya nito. Pero sa nakikita ni Gabriel, mukhang mahal na mahal talaga nito ang anak. I'm sorry. Hindi na ulit aalis si Mami, okay? Sorry, Inigo. Anong ginawa sa'yo ng yaya mo? Mali ako. Hindi dapat kita ipinagkatiwala sa ibang tao. Umiiyak na sabi ni Ilona. Tumikhim si Gabriel at sinabi na kung ano ang nalalaman niya. Kung titingnan mo, may mga pasa at sugat si Inigo sa katawan. Nagsumbong siya sa akin. Sinabi niya na nga na ang yaya niyang gumawa nun sa kanya. Kahit ako... Natigilan si Gabriel habang tuloy-tuloy siya sa pagsasalita. Dahan-dahang tumayo si Ilona. Bakas ang gulat sa mga mata nito at sunod-sunod na namang tumulo ang mga luha. Tumaas ang mga kilay ni Gabriel. Ayos ka lang ba? May problema ka ba? Nanginig ang mga labi nito habang tinitingnan ang iba't ibang parte ng mukha niya. Gideon? Medyo natawa siya. Mag-ina nga kayo. Hindi Gideon ang pangalan ko. Ako si Gabriel. Ako ang nakakita kay Inigo. Suminghap si Ilona. Namumutla na rin ito. Mabilis na rin ang paghinga. Napapikit na rin ang ina ni Inigo kaya nagkaroon ng instinct sa kanya na bahagya itong hawakan. Huling sulyap kay Gabriel, nawala na ito ng malay. Ilona! Mahina at nag-aalalang saad niya. Maya-may lumapit ang isang babae at nagpakilalang sekretary nito. Inakay nito si Inigo na natataranta na. Buong lakas namang binuhat ni Gabriel si Ilona at nilabas sa restaurant. Namalaya na lang ni Gabriel na nasa ospital na siya. Hindi niya muna iniwan si Inigo. Halata kasi ang takot sa mukha nito at ayaw pang bitiwan ang kanyang damit. Hindi naman talaga siya aalis kaagad dahil hindi niya pa rin nakakausap si Ilona. Hinagod niya ang likod ni Inigo. Tahan na, magiging okay lang ang mama mo. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-iyak kaya bahagyan niya ng binuhat. Maya-maya, nakatulugan na nito ang pag-iyak. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel at pinunasan ng bimpo ang mukha ng bata. Mayaman man ang mga ito, pero talagang naaawa siya. Pareho kayo ng nanay mo kung kailan niyo ako nakikita. Saka kayo nawawalan ng malay. Ganun na ba talagang kapugian ko? Medyo natatawa siya sa sariling tanong. Maya-maya'y dumating na ang doktor. Hindi naman siya guardian kaya ang sekretary na lamang ang kinausap. Hindi rin naman pwedeng kausapin si Inigo dahil tulog at bata lang naman. Nawalan siya ng malay dahil sa sobrang stress at pagod. Over-fatigue at anemic din ang pasyente. Paliwanag ng doktor. Kailangan niya ng pahinga para mabawi ang lakas niya. May ilang supplements din akong ilalagay sa reseta sa kanya para tuloy-tuloy ang pagaling. Kahit ganoon, wala namang dapat ipag-alala. Pahinga lang siguro at i-monitor natin ang kalusugan. Kapag okay na, pwede na rin naman siyang i-discharge. Nakahinga ng maluwag si Gabriel. Hindi naman siya kapamilya pero napanatag pa rin siya. Siguro, napanatag siya para kay Inigo. Mahalaga rin naman kasi sa kanya ang kasiyahan ng bata. Tumagal din siya roon ng ilang oras.
Nagising na si Inigo at muli na namang yumakap sa kanya. Maya-maya si Ilona naman ang nagising. Mabilis na kumala sa kanya si Inigo at marahang niyakap ang ina. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Tanong ni Gabriel kay Ilona. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Wala yung sekretary mo, lumabas sandali. May aasikasuhin lang daw kasi maraming tumatawag sa cellphone. Muling napapikit si Ilona. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tipid siyang umiti. Gabriel, ma'am. Nang muli itong dumilat, namumuo na naman ang luha sa mga mata nito. Kilala mo ba kaming mag-ina? Kilala mo ba si Gideon? Medyo naguluhan si Gabriel sa tanong na yon. Oo, ako nakakita kay Inigo. Ikaw naman ang mami niya. At hindi ko kilala ang sinasabi mong Gideon. Suminghap si Ilona at umiwas ng tingin. Hindi ka nga si Gideon. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw umalis ng anak ko sa poder mo. Hindi nga kasi Gabriel naman ang pangalan ko. Sabi na lang niya. Nakabalatay pa rin ang pagtataka sa mukha ni Gabriel pero hindi siya masyadong nagtatanong. Ayaw niya nang dagdagan pang stress ng mga ito. Maya-maya, bumalik na rin ang sekretary ni Ilona sa loob. Kaya nakahanap na siya ng pagkakataon para magpaalam. Sige, alis na ako. Okay na naman siguro kayo dito? Tumango si Ilona. Thank you sa pagbabalik sa anak ko. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, pera or anything, para man lang makabawi ako sa pag-aalaga mo kay Inigo. Hinaplos ni Gabriel ang buhok ng bata. Hindi na. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi ako tumatanggap ng pera. Medyo napalapit na rin naman ako kay Inigo. At oo nga pala, yung yaya nito, komprontahin mo na at parusahan. At kung maaari sana, ikaw na lang mismo ang mag-aalaga sa anak mo kaysa ibang tao. Sige, tatandaan ko lahat ng sinabi mo. May balak na rin akong gawin sa walang hiyang yaya ng anak ko. Salamat ulit. Pasensya na rin sa abala. Seryosong saad ni Ilona. Tila ba nawala ng emosyon sa mukha nito? Lahat ng sakit at pagdurusa na nakita ni Gabriel, biglang naglaho na parang bula. Ang nasa harap niya ngayon, tila malakas at walang inuurungan kahit nakahiga lang sa kama. Maganda, mayaman at sopistikada at mukhang matalino. Parang si Ilona ang klase ng babae na mahirap abutin. Sa bagay, mayaman naman kasi talaga ito, kaya talagang hindi niya maaabot. At saka, bakit ko aabutin? Parang ewan talaga. Napakamot na lang sa ulo si Gabriel habang nag-aabang ng jeep na masasakyan. Kung ano-ano kasing iniisip. Pero biglang nalungkot ang puso ni Gabriel. Mamimiss niya si Inigo. Sigurado siya roon. Wala nang mangungulit sa kanya at bubuntot-buntot kahit hindi naman tinatawag. Pero ang pagkamiss na yon, hindi rin nagtagal dahil makalipas ng isang buwan, bumisita sa kanya si Inigo at may kasama pang bagong yaya at driver. Nandito ka? Namiss kita, Inigo. Nasaan ang mami mo? Alam ba niyang pumunta ka rito? Tanong ni Gabriel at mahigpit na niyakap ang bata. Tumango naman si Inigo at mas lalo siyang niyakap. Mahina siyang tumawa. Daig niya pa ang isang ama na nawalay sa sariling anak. Hindi niya talaga maintindihan ang koneksyon na nararamdaman kapag kasama si Inigo. Opo, pinayagan po siya ni Ma'am Ilona. Imporma ng yaya nito. Nasa trabaho po si Ma'am Ilona. Palagi po kasing inuungot ni Inigo na gusto niya pong pumunta rito kaya pinayagan na. Bali po, hanggang hapon lang po kami rito at uuwi na rin. Binili na rin po sa amin na kung bibili po namin ng pagkain si Inigo, kasama na rin po kayo. At may mga pinadala pong mga regalo si Ma'am sa inyo at sa pamilya niyo po. Unti-unting kumunot ang noo ni Gabriel. Namalayan niya na lamang na ang dami ng pinapasok na appliances at grocery packs sa kanilang tahanan. Hirap na siyang tanggihan, nandoon na at kita niya na ang tuwa sa pamilya niya at lalo na kay Inigo. Mukhang gusto nga rin ng bata na bigyan sila. Hay! Napatayo agad si Gabriel at kinuha si Inigo. Hindi na tayo magkasya sa dami ng pinadala ng nanay mo. Napangiti naman ang bata at yumakap sa kanya. Hindi naman kailangan ni Gabriel lahat ng iyon. Ang pagbisita lamang ni Inigo sapat na para sa kanya. Naibsan ang pangungulila niya sa bata. Pero kung akala ni Gabriel na hanggang doon lamang ang koneksyon nila ni Ilona, mukhang nagkamali siya. Ay, kunat! Bulalas ni Gabriel nang bumungad sa kanya si Ilona.
Sabado at wala siyang service nung araw na yon. Magdamag din siyang namasada kaya napuyat siya. Akala niya pa nga, imahinasyon niya lamang yon pero si Ilona talaga ang nasa harap niya. Tinanggal ni Ilona ang shades. Pwede bang makipag-usap? Umawang ang kanyang bibig na hindi pa nakakapaghilamos. Ha? Sino yan, Kuya Gabriel? Tanong ni Irene at sumilip sa pinto. Wow, ang ganda mo naman. Hi ate. Pinamaiwangan ni Gabriel si Ilona. Saglit nga lang. Ano nga palang ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin may mga regalo ka na naman. Utang na loob, tama na. Hindi na magkasya sa bahay namin. Yung iba, kailangan pang ibenta dahil wala na talagang space. Hoy! At sino tong babae na to? Tanong bigla ni Jordy. Kaya pala hindi mo ako patulan, may babae ka na palang nagugustuhan. Hindi hamak na mas maganda, mas sexy at mas magaling naman ako sa kama. Hindi nagsalita si Ilona pero tindig at pagtaas pa lang ng isang kilay nito, halatang hindi napapatol sa katulad ni Jordy. Mahinang napamura si Gabriel at hinila ang kamay nito papasok sa loob. Wait lang, mag-asikaso lang ako. Huwag din tayo rito mag-usap. Masikip na rito sa amin. Tumango naman si Ilona. Okay, sa sasakyan ko na lang ako maghihintay. Mag-usap na lang tayo sa mas private. Yun na nga ang ginawa ni Gabriel. 10 minuto siyang naliligo pero naging 5 minutes na lang. Para siyang si Flash kung kumilos. Ayaw niya rin namang paghintayin ang ina ni Inigo. Masyadong maganda para paghintayin. Natawa na lamang si Gabriel. Kuya Gabriel, sino ba yun? Ang ganda at mukhang mamahalin. Gagi kuya, mga ganong outfit at lifestyle ang pangarap ko kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho. Nakangiting sabi ni Janina. Mahinang tumawa si Gabriel. Huwag kang mag-alala. Magiging ganun ka rin basta mag-aral ka ng mabuti at magsikap sa buhay. Nana yun ni Inigo. Kausapin ko lang. Mukhang importante. Sinadya pa ako rito. Nagpaalam na rin siya sa kanyang ina. Maya-maya'y lumabas na rin naman siya. Nahihiya pa si Gabriel habang sakay ng sasakyan nito. Maya-maya'y dinala na siya sa isang mamahaling restaurant para mag-umagahan. Napalunok na lamang siya sa presyo. Tubig na lang ako. Nakangiwing sabi ni Gabriel. Umiling naman si Ilona. Order ka lang, Gabriel. Ako naman ang magbabayad. Napabuntong hininga na lang siya. Lalaki siya pero babae ang kanyang pinagbabayad. Binalot na naman siya ng kahihiyan. Bakit ba kasi mahirap lang siya? Gabriel, panimula ni Ilona. May offer sana ako sa'yo. Tinaas niyang isang kilay. Anong klaseng offer yan? Kung pagiging macho dancer, no thanks. Okay pa naman ako sa pagiging tricycle driver. Gusto niya lang namang magpatawa, pero seryoso pa rin ang mukha ni Ilona. Nabitin ang kanyang tawa at biglang tumikhim. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel. Gusto kitang maging yaya ni Inigo? Sabi ni Ilona. Humagalpak ng tawa si Gabriel. Ako? Isang yaya? Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Hindi ba dapat babae ang yaya? Saka may yaya na siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ilona. Gabriel, pakiusap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng bata. Tungkol to kay Inigo, sa kondisyon niya. Kailangan niya ng isang tao ngayon at talagang naniniwala ako na matutulungan mo siya. Napawi ang kanyang pagtawa at napalitan ng pagkalito. Pero bakit ako? Napakaraming kwalipikadong tao para doon. Hindi ako sanay maging yaya ng bata. Hindi naman literal na yaya. Ang kailangan ko lang nasa tabi ka niya. Nang bumisita ako sa inyo, umuwi siyang pagod pero masaya. Inuusal niyang salitang daddy habang natutulog. Doon ko lang ulit narinig na magsalita si Inigo. Saad pa ni Ilona. Napasinghap naman si Gabriel. Ay, oo. Nung unang kita ko sa kanya, akala ko nagsasalita siya. Tinatawag niya akong daddy. Kailangan ni Inigo ng mapagkakatiwalaan niya. Napakarami na niyang pinagdaanan mula noong nanghina ang boses ni Ilona. Halos hindi na maituloy ang sasabihin. Mula noong naaksidente sila ng daddy niya 3 years ago, iniisip ko lang na mas makakatulong ka sa pag-heal ng anak ko. Doon pa lang, nadudurog na ang puso ni Gabriel para kay Inigo. Wala siyang ibang magawa kundi ang i-imagine na lang ang sakit na nararamdaman ng bata sa murang edad nito. Napabuntong hininga si Ilona. Hindi ganun kasimple.
Hindi ko hihingi ng tulong mo kung kaya ko to ng mag-isa. Nasaksihan niya ang mga bagay habang nalalagutan ang hining ang daddy niya, habang nililigtas siya, nawalan siya ng ama at hindi kinaya ng utak niya. Hindi na siya nagsalita mula noong aksidente. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Gabriel. Pero, anong kinalaman ko dyan? Bakit sa lahat ng tao? Bakit ako ang gusto mo na ako ang makasama ng anak mo? Tinitigan siya ni Ilona. Tinitingnan ka niya bilang isang ama. Pareho kayo ng mukha ng yumaong asawa kong si Gideon. Sa tingin ko ay makakatulong sa kanya ang pagkakahawig ninyo. Kailangan niyang makaramdam muli na ligtas siya at ikaw lang ang makakapagbigay niyan. Kumunot ang noo ni Gabriel. Pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok. Teka, sinasabi mo sa akin na kamukha ko ang Gideon na yon? Kinuha nito ang cellphone. May kinutingting ito roon bago ipakita sa kanya. Nagulat si Gabriel sa nakitang wedding picture. Kamukha niya nga si Gideon. Mas maputi lamang ito ng kaunti kaysa sa kanya. Paanong... Umawang ang bibig ni Gabriel. Umiling si Ilona. Hindi ko alam ang family history ng asawa ko. Pero isa lang ang alam ko. Adopted child siya ng parents niya. Naikwento niya sa akin noon at isa lang ang naiisip ko kung bakit magkamukha kayo. Maaaring magkakambal kayong dalawa ni Gideon. Kaya tinatanong ko sa iyo kung kilala mo bang asawa ko. Naguguluhan pa rin si Gabriel. Wala, hindi ko alam. Wala akong ideya sa lahat ng to. Wala rin akong kakambal. Yun ang alam ko, Ilona. Pero... Kailangan niyang tanungin ang kanyang ina. Si Meredith ang makakasagot sa lahat ng kanyang tanong. Kaya pala talagang kahawig niya si Inigo dahil kamukhang kamukha niya talaga ang totoong tatay nito. Alam kong kakaiba to, pag-amin ni Ilona. Pero kapag nakatingin siya sa'yo, punong-puno ng buhay ang mga mata ng anak ko. Ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ulit ng ganon. Kahit ibigay ko sa kanya lahat, bigyan ng maraming laruan, hindi ko pa siya nakitang ganong kasaya. Pagbigyan mo sana ang hiling ko, o huwag kang mag-alala. Alam kong breadwinner ka sa inyo at malaking abala to sa'yo. Babayaran naman kita. Napabuntong hininga si Gabriel. Hindi ba parang mali na makikita niya sa akin si Gideon? Binubuhay niyo sa akin ang yumaon yung mahal sa buhay. Alam niyang pinagkaiba niyo ni Gideon. Kahit magkamukha kayo, iba ang tingin niya sa'yo at iba ang tingin niya sa asawa ko. Yun din ang tingin ko sa'yo. Sobrang magkaiba kayo ni Gideon sa iba't ibang aspeto. Nakikita ka lang niya bilang father figure dahil nakatanggap siya ng pag-aalaga mula sa'yo. Ayokong nasa tabi siya ng mga estranghero. Gusto ko nang makakaintindi sa kanya. Maaring hindi mo to ma-realize pero kapag nasa tabi ka niya, parang mas nagiging panatag ang anak ko. Lumambot ang boses ni Ilona. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Gabriel habang pinoproseso ang mga salita ni Ilona. Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ko siya matulungan? Nagkaroon na ng emosyon ang mga mata nito. Alam kong matutulungan mo siya. Pakiusap, Gabriel. Desperado na ako. Kailangan ka niya. Habang nakatitig siya sa mataimtim nitong mga mata, mas lalo niyang gustong tulungan si Inigo. Hindi siya sigurado kung magagawa niya yon, pero gagawin niya lahat ng makakaya niya para kay Inigo. Sige. Sa wakas ay sinabi ni Gabriel. Tatanggapin ko ang alok mo. Susubukan ko. Gayunpaman, gumugulo pa rin sa isip ni Gabriel kung bakit kamukha niya si Gideon. Kaya pagka-uwi, binuksan niya agad ang usapan kay Meredith. Nay, magsabi nga po kayo ng totoo sa akin. May kakambal po ba ako? Tanong ni Gabriel sa ina. Natigilan naman si Meredith. Anak, kumunot ang kanyang noo. Bakit po ganyan ang reaksyon ninyo, Nay? Yung tatay po ni Inigo, kamukhang kamukha ko. O kasi sobrang kamukha ko. Kahawig po pwede pa pero kamukhang kamukha, Nay. Iba na po yun. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang lumuha. Oh, anak, may kakambal ka. At hindi niyo man lang po sinabi sa akin? May hinanakit na tanong niya rito. Umiling si Meredith at bakas ang pagsisisi sa mukha nito. Dahil ayaw ko nang alalahanin, anak. Kapag naaalala ko, naiisip kong hanapin siya. Pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong gagawa ako ng paraan para bawiin siya.
Alam mo namang bago ko makilalang tatay ng mga kapatid mo, hindi sinasadya na naging kabit ako, hindi ba? Kayo ni Gideon ang bunga nun. Gusto ko kayong buhaying dalawa. Kaya ko naman eh. Kaso, nagkaroon ng sakit ang kapatid mo. Malalang sakit at kailangang magtagal sa ospital noong bata. Wala akong mapagkunan ng pera at ang tanging naisip ko lang, ipaampun siya sa mayamang pamilya. Kapalit din noon na hindi na ako magpapakita at maghahabol pa kay Gideon. Ayoko man. Ginawa ko pa rin. Para sa kakambal mo. Para lang mabuhay siya. Hindi ko sinabi dahil natatakot akong hanapin niyo siya. Maayos ng buhay niya. May bago na rin siyang pamilya. Umiiyak na pag-amin ng kanyang ina. Naninikip ang dibdib ni Gabriel. Nay, wala na siya. Pumanaw na siya 3 taon nang nakakaraan. Mas lalong napahikbi ang kanyang ina. Diyos ko, kung hindi pa napunta sa atin si Inigo, hindi ko pa malalamang may kakambal ako. Nanghihinang saad ni Gabriel. Apo niyo po si Inigo, Nay. Pamangkin ko siya at ang nanay ng bata. Asawa po ni Gideon. Simula ng araw na yon, mas lalong nagkaroon ng motivation si Gabriel para tulungan si Inigo. Makabawi man lang siya sa kanyang kapatid na pinaampon noong bata pa. Idagdag pang kadugo niya at pamangkin talaga. Nandito ka na, malumanay na sabi ni Ilona habang pababa ng hagdan. Malawak na napangiti si Gabriel nang tumakbo palapit sa kanya si Inigo. Ramdam na ramdam niya ang saya sa mukha ng bata. Sobrang higpit pa ng yakap kaya natawa na lang siya. Daddy? Mahinang usal nito. Nagkatinginan sila ni Ilona. Sinubukan ulit magsalita ni Inigo pero wala na talagang lumalabas. Nakita niyang disappointment sa mukha ni Ilona pero pinasigla ni Gabriel ang boses. Hayaan mo. Babalik din yan, Inigo. Saka, hindi ako daddy Pwede mo siguro akong tawaging Tito Daddy? Kasi kapatid ako ng daddy mo. Okay ba yon? Tanong pa ni Gabriel. Ngumiti naman si Inigo at mabilis na tumango. Maya-maya, naglaro na ito kasama ng yaya. Pero panay naman ang tingin sa kanya. Para bang takot ito na umalis agad siya. Kapatid ka ni Gideon? Tanong ni Ilona. Tumango naman si Gabriel. Oo, nakumpirma ko kay nanay, tama ka. Magkakambal kami. Pinaampon niya si Gideon nung bata pa lang. Napabuntong hininga si Ilona. Kung ganon, brother-in-law pala kita. Tumango naman siya. Oo, mga kapatid ko rin. Mga kapatid din ni Gideon. Maraming tita si Inigo. Ako naman, wala akong kapatid. Ako lang mag-isa. Pati si Gideon wala rin sa kinalakihan niyang mga magulang. Mabuti't nakita ko kayo, at least mas tatatag ang support system ng anak ko. Thank you. Tipid na ngumiti si Ilona. Napangiti na rin siya. Walang anuman. Yan, dapat lagi kang ganyan. Mas bagay sa'yo kapag nakangiti ka kaysa nakasimangot. Simula ng araw na yon, nasa tabi na palagi ni Inigo si Gabriel. Tinutulungan niya ito sa kahit na anong paraang alam niya. Pati si Ilona, mas madalas na rin makipagbanding sa anak. Busy man sa negosyo, pinipilit ng makahanap ng oras para rito. Pareho nilang sinasamahan sa mga therapists si Inigo. At kahit papaano, nagkakaroon ng development. Kaya na nitong sabihin ulit ang mommy, daddy at tito. Para itong baby na muling tinuturuan, kaya alam nilang may pag-asa pa itong gumaling. Eto ng sandwich para sa mag-inang makulit. Natigilan si Gabriel nang sinenyasan siya ni Inigo na huwag maingay. Napatingin siya kay Ilona na nakatulog na sa kama ni Inigo. Bahagya siyang naawa. Nakaawang pa ang bibig at halatang pagod na pagod. Nakatulugan na ang pagbabasa ng libro para sa bata. Marahang inilapag ni Gabriel ang tray. Tinanggal niyang hawak ni Ilona at inayos ang higa sa kama ni Inigo. Nagkatinginan silang dalawa. Ngiti-ngiti ang bata sa kanya. Natutuwang inaasikaso niya si Ilona. Matulog na kayong dalawa. Papatayin ko ng ilaw Ikaw nang bahala sa mami mo. Nakangiting sabi ni Gabriel. Tumango naman ang papikit-pikit ng si Inigo. Nang tuluyan na itong pumikit, lumapit na siya sa pintuan. Pero natigilan siya nang marinig ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Inigo. Thank you, Daddy. Thank you, give Tito. Thank you, Mommy. Lumabas si Gabriel ng kwartong yon nang may ngiti sa mga labi.
Sa mga lumipas na buwan, hindi lang ang kondisyon ni Inigo ang nagkaroon ng development. Pati ang ugnayan nila ni Ilona, nagkaroon na rin ng pag-usbong. At yun ang unang beses na naramdaman yun ni Gabriel. "Kiss ka namin sa pisngi ng sabay?" tanong ni Ilona sa bata. Tumango naman si Inigo. "Napaka-arte, gusto ng maraming halik." Biro niya pa rito pero tumawa lang naman. Nasa photo booth sila ng sandaling yon. Ipinasyal kasi ni Ilona ang anak nito kaya doon sila napadpad. Maya-maya'y pareho na nilang hinahalikan sa pisngi si Inigo. Okay naman sa unang picture. Gusto pang umisa ng bata kaya ginawa ulit nila. Yun nga lang, bigla itong umalis sa gitna kaya ang labi nila ni Ilona ang naglapat. "Inigo!" Bulalas ni Ilona sa tumatawang anak. "Kiss!" Natatawa pang sabi ni Inigo. Napalunok naman si Gabriel at umiwas ng tingin. Hindi naman yon ang unang beses na nakahalik siya. Dampi pa nga lang yon pero parang kinokuryente na agad siya. "Sorry, hindi ko sinasadya." Nahihiyang sabi ni Ilona. "Ayos lang. Alam ko namang hindi mo sinasadya." Muli siyang napalunok at tumayo. "Makalabas na nga muna. Parang ang init na rito." Sinapo ni Gabriel ang kanyang dibdib. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ayaw niya sanang pansinin pero hindi naman siya mangmang para hindi mapagtanto ang nararamdaman. Pigilan niya man, isipin niya man ng paulit-ulit na asawa ito ng kanyang kakambal, hindi niya pa rin mapigilang mahulog ang damdamin. "Ano ba, matulog ka na? Utang na loob." Parang ewan na pag-uusap ni Gabriel sa sarili. Nakahiga si Gabriel sa kama, pabaling-baling at hindi mapakali. Ang pagtulog ay isang malayong panaginip. Wala siyang ibang maisip kundi ang halik ni Ilona. Umahon na agad siya nang hindi niya kinaya. Ayoko na. Tama na. Hindi ko na iisipin yon. Hindi kayo bagay noon. Mayaman siya, mahirap ka lang. Mali yun. Asawa yan ng kapatid mo, Gabriel. Umayos ka." Napabuntong hininga siya at medyo nagdabog pa. "Nauuhaw ako." Sa kusina, nilagyan niya ng malamig na tubig ang isang baso. Pero saktong humihigop siya, bigla namang pumasok sa kusina si Ilona. Kumuha rin ng tubig, kaya medyo napaubo pa siya. Hindi ka makatulog?" tanong ni Gabriel. Napatingin ito sa kanya. Hindi, nag-iisip lang." "Ikaw, hindi ka rin makatulog?" Tumawa na lang siya. Oo, hirap matulog. Masanay ako sa banig." Nagsimula ang kanilang pag-uusap sa maliit na usapan. Kung ano-anong topic lang. Dumaloy ang tawanan sa pagitan nila na nagpagaan sa tensyon kanina. Ngunit sa paglipas ng mga minuto, hindi napigilan ni Gabriel alalahanin ang nangyari rin kanina sa photo booth. Pagkatapos, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa kanila. Lumipat ang tingin ni Gabriel sa mga labi ni Ilona. At bago pa niya yun mapag-isipan, bahagya siyang yumuko at inilapat ang mga labi rito. Ang halik ay magaan sa una, ngunit mabilis na lumalim habang nawawala sila sa kanilang mga sarili sa sandaling iyon. Nang sa wakas ay humiwalay na sila, kapwa hingal na hingal, bumaon ang realidad ng nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel habang nakatingin sa mga mata nito na may halong pangamba at kilig. Ilona, panimula ni Gabriel. Nakikita mo ba ako bilang si Gideon? Nag-ibang ekspresyon nito. Hindi, dahil magkaiba kayo. Alam kong hindi ikaw si Gideon, ikaw si Gabriel. Ibang tao ang nasa harap ko ngayon, ang kinakausap ko. Kung gayon, bakit parang napakakomplikado nito? Tanong ni Gabriel at hinahanap ang mga mata ni Ilona. Mas komplikado pa dahil nahuhulog na ako sa iyo, Gabriel. Pagtatapat pa nito. Hindi ko ginusto pero hindi ko mapigilan. Kaya lang, ngayon lang ako ulit nagmahal ng ganito. Hindi dahil kamukha mo si Gideon, kundi dahil ikaw si Gabriel. Nahuhulog ako sa mga katangian mo, sa klase na pagkatao na mayroon ka at sa klase ng pag-aalagang binibigay mo sa amin ni Inigo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nahuhulog din ako sa'yo. Mahal na rin kita. Batid kong mahal mo si Gideon at hindi mawawala yon. Alam kong may malaking puwang sa iyong puso ang kakambal ko. Pero sana makasingit pa ako. Natatakot ako na baka mali. Na baka ibang isipin ng ibang tao.
Pero ngayong naririnig ko to mula sa'yo, wala na akong pakialam. Basta alam natin kung anong totoo. Ang iyong asawa, ang aking kapatid, marahil ay pinagtagpo niya talaga tayo para may mag-aalaga sa inyo ni Inigo. Nanlaki ang mga mata ni Ilona. Sumasayaw ang pag-asa at takot doon. Naniniwala ka ba talaga? Oo naman. Sinapo niyang mukha nito. Sa daming makakakita kay Inigo, bakit ako pa? At sa tagal na, bakit hinayaan ng Diyos na malaman kong may kakambal pa ako? May dahilan ng lahat, Ilona. Naniniwala ko ron. At mukhang ito ang gustong ituro sa atin. Ang matutunan ulit na magmahal. Pagkatapos ng pag-amin sa mga nararamdaman, naging tuloy-tuloy na ang kasiyahan para kay Gabriel. Ganoon din kina Ilona at Inigo. Sinabi din ni Gabriel sa pamilya ang tungkol sa relasyon nila ni Ilona. Nung una parang nag-aalinlangan pa si Meredith. Pero nang kinausap nila ni Ilona at nakitang pareho naman silang masaya, hindi na nga tumutol pa. Gusto rin ni Ilona na sa bahay nito tumira ang ina at mga kapatid niya. Pangarap po ito ni Gideon bago po siya mawala. Binalak niya po talagang hanapin kayo, pero hindi na nga po nagkaroon ng pagkakataon. At deserve nyo rin naman pong matamasa ang yaman ni Gideon. Patay na po ang mga umampun sa kanya. Ako na rin po ang sumalo ng lahat ng negosyong naiwan ng asawa ko. Minsan, hindi ko na po kinakaya kasi may sarili rin po akong negosyo. Kaya matutuwa po ako kung makakatulong ko po ang mga tunay na kapatid niya. Nakangiting sabi ni Ilona. Nahihiya man, sama-sama na nga sila sa iisang bahay. Mas lalo rin naging tuloy-tuloy ang pagaling ni Inigo dahil sa mas komportableng paligid nito. Nauutal man, at least ay nakakapagsalita na muli. Pinag-aral din si Gabriel ni Ilona. Ayaw niya sanang tanggapin pero wala siyang nagawa. Sinasabing kung nandoon lamang si Gideon, baka yun din ang ginawa ng dating asawa. Basta ang relasyon nila sa mga nakalipas na taon, nasa pagitan lamang nila si Gideon. Hindi man ito mawawala at naiintindihan niyo ni Gabriel. Unang asawa ito ni Ilona at ito rin naman ang naging ugnayan talaga nila sa isa't isa. Gideon, kambal, kumusta ka na dyan? Namimiss kita kahit wala tayong alaala sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Gabriel sa puntod ni Gideon. Magpapakasal na kami ni Ilona. Sana wag mo akong multuhin ha. Sign naman dyan kung pumapayag ka. Natatawa niyang paghiling pero biglang umihip ang malakas na hangin. Ikaw ba yon? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Huwag mo akong takutin. Pero seryoso, huwag kang mag-alala, Gideon. Aalagaan ko ng buong puso ang mag-ina mo. Hindi ko sila pababayaan. Mamahalin ko sila, katulad ng pagmamahal mo. Umuwi si Gabriel nang may ngiti sa mga labi. Bukas na ang kasal nila ni Ilona, pero pinilit niya pa rin pumunta sa sementeryo. Gusto niya rin kasing igalang si Gideon. Paulit-ulit siyang nagpapaalam. Pinapaalala na hindi niya pababayaan ang mag-ina nito. Kaya sa araw mismo ng kasal nila, magaan ang loob ni Gabriel kung nasaan man si Gideon hangad niyang maging masaya ito para sa kanila. At alam niyang walang takot na haharap sila ni Ilona sa bagong yugto ng kanilang buhay kasama ang Diyos at mga alaala ng nakaraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na pinakadakilang kilos ng pagmamahal ay ang pagsasakripisyo. Tandaan din natin na may mga pagkakataon na maaaring dumaan sa maraming pagsubok ang isang tao. Kaya mga ngiti natin ang ipakita kung kaya. Dahil hindi natin alam kung gaano kahalaga ang isang ngiti o mabubuting mga salita sa isang tao na hindi natin kilala. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.